Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Gaton, shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Maliban na lang kung ako ay makatuwiran. Maliban na lamang kung maaari mong panatilihin ang iyong ulo. Halos magkasabay ang pagsabi ng dalawang tao na hindi sila mutually exclusive. Masasabi lang nila na pareho ang mga ideya ng mga bayani. Kung maaari kang masiraan ng isip, humantong sa dugo ng demonyo at palakasin ang iyong kakayahan, ito ang pinakamahusay na paraan. Ngunit ang Aaron at ang espiritu ng Magic Dragon ay napakalinaw din, kahit na sa pagngangalit, maaaring hindi ito ang kalaban ng dobleng Diyos, ang labanan lamang ang pinakamahusay na patunay. Ang tanging paraan ay para sa Aaron na panatilihin ang kanyang kasalukuyang kahulugan. Sa kanyang katalinuhan at mas malakas na lakas, hindi siya nang ahas na sabihin kung siya ba ang kalaban ni Shuangshen, ngunit ito lang ang tanging pagkakataon. Pero kung hindi ako makatuwiran, natatakot ako. Natatakot ka na walang kinabukasan, di ba? Ang espiritu ng Magic Dragon ay nagbibigay ng banayad na biyaya, at ang dalawang espiritu ay lumabas na magkasama. Ito ay isang pagpapakita ng pagiging sinapian ng Diablo. Sa sandaling ito ay sapat na mapanganib. Ito ay umaasa lamang sa malakas na kalooban ni Aaron at sa pagsugpo sa dalawang tunay na Diyos na maaaring sugpuin ni Aaron ang dugo ng Magic Dragon at hayaang makabawi si Aaron. Pero sa susunod, may ganyang swerte. Malinaw, bagamat hindi ito maitatapon, ang posibilidad ay napakaliit. Mas malamang na mapatay, dahil medyo normal ang Aaron. At least kung hindi niya kayang lumaban, alam niya kung paano tumakas at kung paano ito haharapin. Gayunpaman, ang Aaron, matapos mademonyo ng dugo ng masamang dragon, ay may lamang pagpatay at puot sa kanyang mga mata. Kung gusto niyang lumaban, lalaban siya at hinding-hindi mamamatay. Kaya, may kinabukasan ba tayo ngayon? Mapait na ngumiti si Aaron. Saktan ang mga totoong Diyos na ito, maaari ba nilang panatilihin ang kanilang mukha? Bakit hindi nila subukang bawiin ito mula sa Aaron? Tulad ng para sa pamamaraang ito ay napakasimple, iyon ay upang talunin ang Aaron at hayaan siyang magbayad ng halaga na nararapat para sa kanya, upang maging isang halimbawa sa iba at iling ang mga epekto. Tama ka. Naisip mo na ba kung paano kumapit sa demonization? Tumanggo ang espiritu ng dragon. Tumanggo si Aaron. Kahit kinakabahan siya ay matigas ang kanyang mga mata. Mabuti, lumaban sa kanila, gawin ito malamig na inumin, ang espiritu ng Magic Dragon ay hindi nagsasalita. Sa sandaling ang boses ay bumagsak, ang Aaron ay gumalaw ng malamig, direktang inalog ang kaliwat ka ng mga Diyos, at pagkatapos ay bahagyang yumuko sa mapawi ang sakit habang nag-iipon ng enerhiya ng walang kabuluhan. Nang makitang muli siyang natabunan ng itim na chinihan, si Lu Wuzhen at Aoshi ay biglang napaatras, at ang kanilang mga kilay ay kumunot. Tuldok, handa ng sumabog. Panipi, sa dalawang tao nalilito lubhang tao, biglang, Aaron biglang bumangon, bukas bibig biglang umungol. Umuungol, sa isang napakalaking dagandong, ang buong katawan ni Aaron na nasuspine sa hangin ay biglang bumukas, at ang hindi mabilang na itim na masamang espiritu ay agad na nagsilabasan. Gumalaw ang mga damit ni Lu Wuzhen at Aoshi at nag-float ang kanilang mga kilay at buhok. Itong batang ito, na demonyo na naman.
Natigilan si Lu Wuzhen. What about demonization? It's not a waste. Hindi ba niya alam ang lesson ngayon lang? Naiinis si Aoshi sa pagngisi. Umuungol. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang Aaron ay natatakpan na ng dugong buhok, pulang mata, puting balat at itim na litid. Siya ay sumugod na parang mabangis na tigre na may espiritu ng masasamang espiritu. Boom! Dumaan ang Aaron at napakalakas. Direktang hinarang ni Aoshi Water God Halberd ang pag-atake ni Aaron. Bahagyang inalog ang bibig ng manhid na tigre, bahagyang nanliit ang mga mata ni Aoshi. Bagamat hinahamak niya ang demonization ni Aaron, dapat niyang aminin na hindi masama ang lakas ni Aaron pagkatapos ng demonization. Maging ito ay cultivation o hininga, o lakas, ito ay pinahusay ng marami sa isang iglap. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ito ay talagang isang ganap na pag-unlad, ngunit para sa Aoshi, gaano man kalaki ang pag-unlad, ito ay walang kabuluhan. Lu Wuzhen, bigyan mo siya ng magandang panahon. Sa malamig na ngiti, lumitaw ang pulang ilaw ni Aojin. Oo, tumanggaw si Lu Wuzhen. Kahit na siya ay interesado sa Aaron, ito ay isang hindi mapag-aalinlanganan katotohanan na Aaron ay may nagmamay-ari. Bagamat nabawi niya ang kanyang pakiramdam sa loob ng maikling panahon, ginawa na ni Aaron ang sitwasyon kaya kailangan niyang ipaglaban ang kapangyarihan ng Diyos. Well, ipagtanggol mo, inaatake ko. Ashi malamig na boses ng isang inumin, Lu Wuzhen na dulo, mga kamay biglang nakabukas, at pagkatapos ay mga kamay tulad ng Tai Chi General dahan-daang gumagalaw, ang katawan ng Diyos Mang ay din patuloy na may mga kamay posture at kumalat. Ang mas maraming banal na liwanag ay nagtitipon, mas ipinapakita nito ang trend ng Tai Chi sa posterin ng kanyang kamay. Sa turn, ang Tai Chi trend na ito ay umiikot sa isa't isa at nagtitipon ng higit pa at higit pa. Ang mahusay na paraan ng pagbabago ng espiritu. Binasa ito ni Lu Wuzhen sa mahinang boses, at ang Tai Chi God sa kanyang kamay ay namumulaklak noong siya ay mangdon. Nahuli agad ang Aaron, nakakabalik lang. Kahit na malayo siya, hindi lilipad ang masamang espiritu ng kanyang buong katawan patungo sa Tai Chi God. Umuungol. Biglang umungal si Han Sanchen na may malamig na boses. Puno ng galit ang mapupulang dugo niyang mga mata, pero kahit anong pilit niya ay hindi siya kumikibo. Maging ang buong katawan niya ay unti-unting hinihigop ni Taiji Shenmang. Silly boy, chismosa si Taiji, the more you move, the tighter you will be bound. Mas mabuting sumunod ka at bumitaw. Walang pagpipilian si Lu Wuzhen kundi ngumiti ng mapait. At halos sa oras na ito, biglang hinawakan ni Aoshi ang dagwang Diyos sa kanyang kamay, basagin ang hukbo sa pamamagitan ng malamig na inumin at dalawang daliri na nakakurot, biglang, isang banal na liwanag ang sumabog. Bagaman isa lamang itong banal na liwanag, hindi ito kasing simple ng ibabaw. Ang kapangyarihan nito ay pinagsama sa kapangyarihan ng kulog, at ito ay napakalakas. Sa isang hakbang, mayroon pa itong potensyal na sirain ang libu-libong mga kaaway. Bagamat ang pamamaraang ito ay tila simple, ito ay talagang labis na mapang-akit, at ang pamamaraan ng paglilinang ay mas mapait. Kung gusto mong tipunin ang lahat ng enerhiya sa pagitan ng iyong mga daliri, maaari mong isipin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng iyong mga daliri, at kung gusto mong patakbuhin ang napakalaking kapangyarihan, tila madaling ituro kung saan mo gustong makipaglaban, ngunit sa katunayan ito ay hindi madali. Bago siya dumating sa Aaron, naramdaman ni Aaron ang napakalaking enerhiya na nakapaloob sa banal na on, at ang gitna ng kilay ay nakatutuya. Bagaman ang Aaron ay halos ganap na hindi makatwiran, kapag ang kanyang buhay ay nanganganib, siya ay umuungal at sinusubukang lumaban. Sa kasamaang palad, kinokontrol ng Tai Chi God na nagpapabagong dharma ang kanyang katawan upang kahit gaano pa siya magpumiglas, hindi siya makagalaw ng kalahating punto. Ang dalawang tunay na Diyos ay hindi magagapi sa isang atake at isang depensa. Kahit na kasing lakas sila ng Aaron, ano ang magagawa nila? Aaron, ikaw na masamang hayop, ito na ang katapusan ng iyong galit sa ating Diyos, mamatay na tayo. Gamit ang dalawang daliri ng Diyos, dumating si Aoshi upang patayin si Aaron na may mabangis na intensyon. Dinimonyo niya ang mga mata ni Aaron at galit na tumingin kay Aoshi, ang tanging paraan upang ipagtanggol ang Buddha ay lunukin ng buhay si Aoshi. Ito ay walang hangganang kadiliman. Iniisip lang ng Aaron na madilim dito. Sinisigaw niya ang espiritu ng Magic Dragon, ngunit ang kabilang panig ay hindi tumugon.
Mukhang mag-isa lang siya. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Aaron na ang kanyang kamalayan ay pumasok sa isang kakaibang larangan, o na ang kanyang katawan ay kontrolado ng dugo ng Magic Dragon na si Boom! Tamang-tama, nagkaroon ng anino na pag-atake sa paligid, at ang pag-atake ay lubhang mabangis. Ikaw ang napossess. Malamig na tumingin si Aaron sa biglang anino. Alam niyang espiritu iyon ng dragon. Bagamat hindi niya sinagot ang kanyang sarili matapos siyang mapossess, naranasan na ni Aaron na makipaglaban sa kanya noong siya ay napossess. Ito ay bahagi ng iyong katawan. Sa muling paglitaw ng anino sa paligid, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Aaron at gustong pumutok, at lahat ng uri ng larawan ay pumasok sa kanyang isipan sa unang pagkakataon. Ako ay inabuso at hinamak sa lupang pamilyang Su, lahat ng hindi patas na pagtrato at pang-aabuso na natanggap ko sa mundo ng Xuanyuan, ang masakit na larawan ni Ivory na nakakulong sa Health Home Prison, at si Nyener ay napakalason, tinitingnan ang aking sarili ng desperado. At sinabi ni Luruaxan sa kanyang sarili, na ang lahat ng katotohanan ng Flint City. Eren's galit ay patuloy na nag-aapoy, at ang buong tao ay galit din. Hindi siya santo, paanong wala siyang emosyon? Lalo na nauugnay kina Ivory at Hanayan. Sa kanyang galit, naramdaman niyang kasama ang dilim dito. Hindi na siya inatake ng mga anino sa dilim, at nawala ang sakit ng ulo. Sobrang komportable ang pakiramdam niya. Siya ang kadiliman ay ang kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at ninanamnam ang kapayapaan at ginhawang hatid ng dilim. Walang masakit at nakakahiyang alaala ngayon lang. Ngunit bigla na lang, ang lumulubog na kamalayan ng Aaron ay biglang nagkaroon ng kislap ng liwanag sa dilim. Welcome Summer, Nyener. Biglang nagmulat ng mata si Aaron. Hindi siya pwedeng magpatuloy ng ganito. Kung gayon, ano ang gagawin ni Ivory? Ano ang dapat gawin ni Hanayan? Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, ang mga anino sa kanyang paligid ay biglang nagtipon, at ang sakit ng walang kapantay na sakit ng ulo ay muli siyang naging miserable. Yung tipong sakit talaga na gustong mamatay agad. Bagamat mahirap ang kamatayan, mas mabuti ito kaysa ngayon. Mga mortal, talikuran ang pakikibaka, isama ang Buddha, at maghayganti para sa kawalang katarungan na iyong dinanas para sa mga taong mahal mo. Sa dilim, dumating ang boses ng kaluluwa ng demonyong dragon. Gayunpaman, alam ng Aaron na hindi ito ang kaluluwa ng Magic Dragon. No, to be exact, he is, pero hindi na siya ang Magic Dragon na kausap niya lang sa sarili niya. Siya ang tunay na demonyong dragon na ipinakilala sa galit ng Magic Blood. Natural akong maghihiganti, pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Malamig na sabi ni Aaron. Molan, ako lang ang makakaganti sa'yo. It's your pleasure. Hindi ka dapat tumanggi. Pero paano kung tumanggi ako? Pagkatapos ay magdurusa ka mula sa paghatol ng iyong budi at pagdurusa na ang buhay ay mas mabuti kaysa sa kamatayan, tulad ng iyong naranasan ng 10 beses, o kahit 100 beses. Nakikita ko, malamig na ngumiti si Han 3,000, at ang kanyang mga mata ay napuno ng mga iniisip kina Ivory at Hanayan. Hindi ko sinasabi na ang buhay ko ay hindi ang araw ko, ngunit ang aking katawan ang may huling say. Halika na, arrogance, Biglang gumalaw ang anino sa paligid, may malakas na pressure sa paligid. Naramdaman na lang ni Aaron na ang kanyang katawan ay patuloy na nasobrahan ng kung ano, at ang kanyang mga panloob na organo ay naipit pa sa dugong. Umaagos palabas ng kanyang katawan. At ang ulo ay isang uri ng matinding sakit na mahirap ilarawan, na sinasalihan ng lahat ng uri ng napakasakit na alaala. Ay may malakas na pag-iisip, at ang kanyang pagtitiis ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao ang sitwasyon, ang kanyang pisikal at mental na sakit ay hindi matiis. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng matandang Wallis at ang 8 ligaw na libro, ang Aaron ay dapat na sapat na malakas upang masira ang sitwasyong. Ito God be smooth sailing. Kung gusto mong tumalon sa mas mataas na antas, kailangan mong tiisin ang sakit na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Kailangan mong malaman na lahat ng makukuha mo ay kapalit ng katumbas na halaga ng pagsuko. Panipi, ang tanawin sa harap ng mga tao ay nakaranas ng walang katapusang pagpapahirap sa likod nila. Kung gusto mong magkaroon ng sarili mong langit at lupa sa advanced na mundo ng octagonal na mundo na may pinakamasamang katawan ng mundo,
kailangan mong tahakin ang isang mas paliko-liko na daan kaysa sa iba. Kung siya ay lumubog, kahit napabayaan siya ni Lu Wuzhen at Aoshi, maaari lamang siyang mahulog sa masamang paraan magpakailanman at maging isang papi ng espiritu ng masamang dragon. Kung magtagumpay siya, panipi, sa mundo ng Tianshu, dalawang matandang lalaki ang lumitaw sa bahay na kawayan ng Aaron, mahinang tumawa kasama ang Cha at Chess. Kung magtagumpay ka, ito ay kalooban ng Diyos. 8 Wasteland Heavenly Book Hahae Smile, Fall Chess at One Stroke. Mahusay na commander. Itinigil ang aming pagsasalin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.